mga kuha ng CCTV sa Senado ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla noong May 14, ang pinagbasehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirerekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. By indispensable cooperation, ma'am. It will not happen without him. Bukod kay Senador Padilla, 6 na iba pa ang pinakakasuhan. Kabilang ang babaeng security officer ni Senador Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Pinakakasuhan din ng obstruction of justice ang isang pinsan ni Padilla. Siya raw kasi ang may-ari ng isang sasakyang pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ni Senador de la Rosa. Do you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup? It will serve to serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle noong gabing iyon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay Senador de la Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon si Senador de la Rosa. Taliwas sa sinabi ng asawa ni de la Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador de la Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguraduhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas. Dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador de la Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed, 117, but it does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change, if he ever will be considered as armed and dangerous, is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, na-serve na ang order of revocation para sa mga baril ni De La Rosa kahapon. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. No, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.